samahan? Hindi ba dapat yung subok at maasahan? Sa arts, business at science, ito na ang party list ng bawat Pilipino. ABS, ang bisyo ay serbisyo publiko. ABS, ang party list sa pag-asenso. Kapit, bisig, Pilipino ay aalalayan tungo sa kaunlaran. ABS, party list, ang bisyo ay serbisyo publiko. Magandang gabi po sa inyong lahat, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome to ABS TV, serving you the hottest, the most leading and right news. Ako po si Kababi Ariola at Magandang gabi po mga mahal naming taga-subaybay. Welcome po muli sa ABS-TV, inyong public service channel. Muli po ay maghahatid tayo, tatalakay ng mga mahalagang usapin, mga issues na pinag-uusapan sa ngayon. Kababi. okay, bien, siguro kailangan sabay naman tayo rito. Bibilangan uli kita. Okay, a 1, a 2, a 3. Ang bisyo, serbisyo publiko. Okay. Sa mga nanonood sa amin ngayon, diyan mga viewers natin sa buong Pilipinas and all over the world, of course. Okay, welcome po. Okay, maganda po ang talakayan natin ngayon at saka mga headlines, domestic and international news. Okay, magigreet po kami rin sa mga ating mga nanonood at nakikinig. At bago po matapos ang ating programa, kung saan ay mananalo po ang mga viewers natin ng 100 pesos, okay? Sa mga nanonood, sa mga nagla-like, nag-share at mga nagsusubscribe sa YouTube at Facebook channel natin. Meron po rin tayong grand prize na Gordo's Crispy Pata para sa ating grand prize winner. The rest is 100 pesos po. Okay? So, makinig at tumutok lang muna dito sa ating ABS TV show. At bago tayo magpatuloy sa ating mga exciting topic dito, mag-umpisa muna tayo sa mga national news and headline news sa ating bansa. Okay? Ito, napakaganda nito. Ang isang headline natin, of course, the Philippines open to accepting asylum seeker from Afghanistan. Okay, napakaganda po nito. Ibig sabihin po nito, very simple. Okay, ang gobyerno po natin ay gustong tumulong sa mga Afghan refugees na gustong manirahan sa Pilipinas under the political asylum program ng bansa natin. Isipin nyo, ang bansa natin po ay hindi naman superpower. Okay? Tayo po ay hindi super financial country. Okay? Pero ang move po ng ating gobyerno na tumulong sa mga Afghanistan na pagtitingnan nyo sa world news ay talagang nakakaawa sa nangyayari sa kanilang bansa at gustong tumakas, ang gobyerno po natin ay gusto silang tulungan manirahan dito at mabigyan ng trabaho kung gusto piliin nila ang Pilipinas na manirahan. Yan po ay magandang humanitarian gesture ng ating gobyerno. Okay? So yan po. Pangalawa naman po, ang mga medical sick board exam postponement ng COVID-19. Ibig pong sabihin yan, yung mga doktor po natin, okay, nakukuha ng mga licensure exam ngayong September ay pinospond muna po sapagkat naiisip nila yan ay maaring maging super spreader ng COVID-19. Okay? So yan po talaga ay na-postpone muna, kaya yung mga magigiting natin na magigisa ng doktor ngayong September, October ay postpone muna po ang examination nila. Yan. Tapos ang number 3 naman po natin na vaccination ID rollout by September 1.
The rollout of the Unified Vaccination Card in Metro Manila can start on September 1, according to Metropolitan Manila Development Authority. MMDA Chairman Benhar Abalos yesterday said that local government units in Metro Manila have uploaded 90% of the data. The data will be sent to the Department of Information and Communications Technology, which is DICT, which will collate the information for that ID system. Okay? Ito naman po, maganda rin naman po para sa laban ng COVID. Okay? Ang Amerika po ay nag-announce na, okay, at inapprove 100% ang Pfizer vaccine. Okay? Sila po, ang Pfizer vaccine po ay no longer an emergency use sa buong mundo. They have the full approval of the United States Food and Drug Administration and the CDC. Kaya congratulations po rin naman dito na nabakunahan natin ng Pfizer sa ating bansa. Napakaganda pong balita niyan. Kaya magpabakuna na po kayo and everything. Ngayon, ang gobyerno naman po natin ay umorder uli ng 10 million more Sinovac vaccine. Okay, ito po ang sabi nila. The Philippines has ordered 10 million more doses of COVID-19 vaccine made by Chinese drug maker Sinovac Biotech. The official in charge of the government's vaccine procurement program said during a meeting with President Rodrigo Duterte aired late Tuesday. Vaccine czar Carlito Galvez Jr. said the government has signed a purchase order for additional corona vaccine doses to ensure steady supply for our country. Yan. Ngayon, balik na naman tayo sa COVID. Talagang hottest issue sa buong mundo ang COVID. Walang pinipili. Caloocan City Mayor Oscar Malapitan on Wednesday announced that he tested positive for COVID-19. In a Facebook post, Malapitan said that he is in good condition and is currently recovering. Yan po ang medyo maiinit na headlines ngayon at balita, at I'm sure, okay, may kasunod tayo dyan. Mga international news naman na tatalakayin naman ni Sir Bien. Sir Bien? Salamat po, Kababi. Muli, magandang gabi sa ating mga giliw na manonood, ating mga kaibigan. Bago ko ituloy po ang ating mga balita galing sa ibang bansa, gusto ko munang batiin yung mga kaibigan natin na mga baka bagong dating pa sa kanilang bahay, galing sa baka may mga ginawa o trabaho para makapakinig ngayon, hindi pa nakapakinig ng balita. Gusto kong batiin yung mga kaibigan natin dyan sa barangay 177, dyan sa Caloocan, dyan sa Camarin, sa Maligaya, at sa syempre po dyan sa barangay 178, mga kaibigan natin dyan, sila Ma'am Annabel Ong, at gusto ko ring batiin yung mga ka-alumni namin dyan sa Ramon Magsaysay Cubao High School, sa may EDSA, ang batch 85 na pinangungunahan ng kanilang isa nating masugid na tagapanood to, Kababi, si Ginoong Eric Bernabe, nung isang gabi lamang ay siyang mapalad na nanalo ng Gordos Crispy Pata. Okay, so ito, tuloy po tayo sa ating mga balita, sa international. Sa Afghanistan po muli, heartbreak po ang sinisigaw ng mga taga roon habang pinanonood nila dumadaan sa kanila sa magugulong kalye na Afghanistan ang mga dumadaan na convoy ng mga tao papunta sa Kabul Airport. Please help us. Please let us on the bus. Yan ang sinasabi nila. Please help us. Siguro may imagine natin mga minamahal naming manonood kung ano yung nararamdaman nitong mga taong to na nagpuputukan sa kalsada sa Afghanistan, may mga namamatay at may mga dumadaan na bus papunta sa airport na alam nilang makakaalis na. Kaya sana nga ay lahat ng ito kasama ng ating mga kababayan kung mayroon pa ay makaalis din sa Afghanistan at makaiwas po sa gulo. Sa susunod po natin, Taliban
warn of consequence as US ramp up evacuation. Ito, nag-warning na po ang mga Taliban kasi ang Amerika po, ang kanilang mga sundalo ay nag-extend hanggang August 31 para tulungan ng evacuation ng kanilang mga kababayan at siguro ay ganoon na rin ang iba pang mga nationalities. Sabi nitong mga Taliban, you should vacate our country on August 31. So, or else, yan ang banta nila, or else yan. Abuti pa nga, umalis na itong mga Amerikano para hindi ma-aggravate ang gulo at hindi pa madamay ang mga walang armas na mga tao na nakakalat sa magulong mga kalsada ng Afghanistan. Ano po? Ay susunod po natin. Ito po, itong balitang to, muli, sana ma-emulate dito sa Pilipinas. Ano? Indonesian ex-minister jailed for 12 years in virus graft case. Pero pong isang ex-official ng Indonesia na nadamay po sa bribery, no? $1.2 million sa food aid, sa ayuda to. No? So siya na-involved dito, na kumuha siya ng $1.2 US, sisipin ninyo yun, kaya siya hinatulan ng Indonesian court ng 12 taon na makulong. At bukod dito, meron pa siyang fine na $35,000 o hindi niya ito mababayaran, madadagdagan po ng 6 na buwan ang kanyang pagkakakulong. Mahigpit po. Sana ganyan din kahigpit dito. Walang sinisino, no? Kahit mataas na opisyal. Ano po? Susunod po natin ay ang Israel. Israel to offer COVID jobs in schools to avoid closure. Kasi po sa isang linggo, pagbubukas ng mga eskwelahan, mga bata ay papasok na sa Israel. So siyempre, tumataas din ulit ang kaso. So nag-offer sila na babakunahan ng mga bata sa campus para pumasok sila at matuloy yung pag-open ng klase. But siyempre, ito po ay with parental consent. Kaya ininanais po ng pamahalaan ng Israel na patuloy na po ang pag-aaral ng mga bata dahil delay na po. Okay? Panghuli po, yung kaguluhan po sa Burma, sa Myanmar, iniisip nitong junta, yung mga militar na namumuno ngayon dito sa Burma, sa Myanmar, na maglagay pa ng mga village militias. Ito yung mga self-defense na kukuha sila dun sa mga mamamayan. So dito nagpapakita po ito mga kaibigan na lumalakas, dumadami ang pro-democracy movement sa Burma. Sana ito po ay wag mapunta sa civil war at manahimik na sila at sana pakialaman na ito ng United Nations. Hindi natin alam ang mga requirement para pumasok ang United Nations sa isang kaguluhan sa loob ng isang bansa. Pero sana po pag-aralan nila ito dahil marami na pong namamatay sa mga taga-Myanmar dahil sa gulong ito. Okay? So yan po ang ating maiksing balita mula sa ibang bansa. Kababi, ano po ba ang susunod natin dyan? Well, bien, yang sa balita sa Afghanistan, talagang nakakalungkot yan. Okay? Talagang binigyan na ng taning ng Taliban, ng coalition forces dyan, especially the United States Force, na kailangan umalis na sila dyan by August 31. Kasi maari daw, ito ang latest sa CNN kanina, maari daw lumusob ang Al-Qaeda dyan at ISIS-K. Kung ano man yung ISIS-K, hindi ko na alam. Kaya ang sabi naman ng Taliban, bawal nang umalis ang mga Afghanistan people, okay? Kasi ang mangyayari ay magkakaroon sila ng brain drain. Wala nang profesional doon. Okay, na alam naman natin, ang Taliban ay talagang namumuhay sa bulubundukin for the last 20 years. Kaya hindi mo rin alam kung paano sila makakapag-govern ng isang bansa. Kaya sa akin pananaw lang sa mga nangyayari, eminent na magkaroon sila doon ng civil war. Sila na ang magkakagera doon. Okay? That's the thing that I'm really worried about because there are some Afghan people with kids who is gonna be caught in between that fight and everything. Kasi nga, hindi naman natin matutulungan na sila na ma-evacuate hanggang August
31st. Yan ang nakakalungkot dyan sa balitang yang international news. Ito namang sa Indonesia, siguro bien, wag naman sana mangyayari at gagawing pinagkakakwartahan ang pandemic ng COVID-19 dito sa ating bansa. Sana naman walang gumagawa niyan. Ang nakakakita lang naman yan, Diyos eh. Okay? At sana naman na, gawin na lang talagang serious dito sa bansa natin. Kasi pagka ganito mga news talagang ibig sabihin, wala nang takot sa Diyos. Kung ano man ang Diyos na sinasanto nito sa Indonesia para gamitin ang COVID pandemic para pagkitaan ng millions of dollars. Okay? So yan ang masasabi ko dyan. Other than that, yan ang mga news ngayon. Ngayon, diyan sa mga viewers natin, okay, gusto ko muna mag-time check dito. Napakabilis ng oras. It's about 7:16 p.m. Ang courtesy of our Gordo's Crispy Pata with 43 location all over NCR. Okay? Antabay lang po kayo sa ating programa. Okay? At again, dyan sa mga nanonood sa atin ngayon, okay, pwede po kayong mag-comment at pwede kayong sumali. Online sa atin, makikita nyo ang sarili nyo dyan. Lalabas po ang link kung paano kayo maka-join sa amin dito sa usapan. Kung may gusto kayong itanong at masasagot ni Sir Bien, masasagot po namin sa tamang tema ng alamin namin. Okay? Ngayon, again, babalik muna tayo dito sa COVID-19 updates natin na nakakalungkot man ibalita, pero kailangang ibalita pa rin. As of August 25, 2021, ang mga bagong kaso po natin ay 13,573. Yan. Bumaba po yan. Kung natatandaan nyo, tumakbo tayo ng 18,000. Okay? Bumaba po yan. Ito, magandang news naman. Ang mga gumaling naman po, mga bagong gumaling, ay 15,820. Okay? Ang mga bago namang yumaon at namatay na ay 228 people. Kabuuang kaso sa buong Pilipinas po ay 1.8,883. Yan po ang medyo malungkot na balita. Pero kailangan rin po naman ibalita yan at meron rin naman po tayong dapat gawin. Again, face mask, face shield, bakuna, hugas kamay. Puro kalinisan lang po yan. Yan po ang natin. Alam nyo, may magandang topic tayo ngayon. Pero yan sa topic na yan, alam ko, ila-like nyo kami and share sa Facebook at magsa-subscribe kayo sa YouTube. Okay? Alam nyo, ang topic natin ngayong gabi talagang isang nakakalungkot sa ibang tao at siguro sa ibang tao naman ay masisiyahan sila. Ito po ang divorce bill na inaprubahan ng Kongreso siguro last week, okay, within the last 7 days. Okay, so pag inaprubahan po yan ng Kongreso, alam niyo po, aakyat yan sa Senado. Okay, kung ganun din po ang mangyayari dyan sa Senado, it's going to the office of the President for final signature. Okay, and that will be the day. Okay, nag-research po ako dito sa topic natin na ito. Ang ni-research ko po, alam nyo, is ang divorce bill sa United States of America. Okay? Maganda po ang mga ko. Okay? Sa isang mag-asawa na hindi na nagkakasundo, okay, dalawa po ang pwedeng mag-file dyan. Babae or lalaki. Okay? And the only way they can file is dalawang kaso lang po. Isang infidelity or better known as sa atin nangangaliwa. Okay? Or unreconcilable difference. Ibig sabihin po niyan, maski pa anong gawin itong mag-asawang ito, nagpunta na sa sociology, psychiatrist, talagang hindi pa rin sila magkasundo. Okay? Yan po ang tinatawag na irreconcilable difference na inaaprubahan po yan dalawang yan
ng law sa Amerika. At alam naman po natin, hindi naman po talaga sikreto na ang lahat ng batas natin ay halos pareho sa Amerika. With the exception of implementation. Medyo behind tayo sa implementation ng mga batas natin. So umpisahan natin. Nag-file si babae. Hindi naman po ako kumakampi lagi sa babae, pero alam naman po nyo, laging ang babae ang namumroblema sa samahan. Okay? Nag-file si babae ng, let's say, unreconcilable difference. Hindi siya nangangaliwa. Hindi nangangaliwa yung lalaki. Okay? Nag-file sila. Ang tawag po dyan sa filing na yan ay, okay, good divorce. Yan. Ibig sabihin po niyan, walang problema ang bawat isa sa kanila sa pagperma ng dokumento na sila ay maghihiwalay na base sa napag-usapan nilang dalawa. Okay? Yan po yan. Yan po ang good divorce. Ang kasunod naman po dyan, pwedeng mag-file ay bitter divorce. Yan. Pagka ibig sabihin yan, talagang wag na tayo magkita, okay? Sa korte na tayo magkita at ito ang gusto ko sa'yo. Okay? Huwag kang didikit sa pamamahay ko within 100 yards. Yan ho ang mga matitindi dyan. Okay. Nag-file na ang mag-asawa. Nag-file na si babae. Sabihin na lang natin regardless kung ano man ang final nila. Infidelity, nangangaliwa, okay? Or irreconcilable difference. Paano po ang mga bata? Mga anak ng dalawang yon. Ang court naman po ang magsasalita dyan. Ibig sabihin, pag naaprubahan po ang divorce nila, ang bata ay magkakaroon ng child support hanggang dumating ang bata sa 18 years old. Yan. Ang child support po ay binibigay ng isang ama, okay, para sa mga anak niya pagka na final na ang divorce nila. Tandaan nyo ha, pagka na final na ang divorce nila. Kasi dalawa po yan. Nag-file ng divorce, pero maari pang magbalikan. Okay? Maari pang magbalikan eh. Okay? Nag-file na ng divorce, oh. Pareho na silang pumirma, pero hindi pa ho pinal yan. Binibigyan pa yan ng korte ng 6 months na mag-isip-isip sila. Pagdating ng 6 months, babalik po yan sa korte at talagang hindi na po kailangan maghiwalay na kami. Yan po ang tinatawag na final decree. Okay? Yan po ay may silyado na ng court na kayo ay officially divorced and have a single life. Okay? At ito ang gagawin nyo. Ikaw lalaki, susuportahan mong 2 mong anak o 4 mong anak monthly hanggang mag-age sila ng 18 years old. Okay? Ikaw naman babae, gagrant ko ng alimony na hati ang ari-arian nyo sa paghihiwalay nyo. Yan. Yan naman pong yan ay nakikita kung gaano sila kayaman, kung may mga property ba sila na dapat hatiin, yan po yan. Okay. Ngayon, parang napakadali, Sir Bien. Paano ang psychological effect nito sa mga bata, sa mga anak? Okay? Ang good divorce, okay, ang good divorce ko ang sinasabi ko is, son, my daughter, I would like to talk to you. Here's your mom with me. We want to tell you that we both love you so much. We want to take care of you forever. And we are always going to do that. Unfortunately, son, daughter, we cannot live no longer together. Okay? But we are just going to be good friends. Okay? Yan ho ang tinatawag na good divorce. You will see me, okay, twice a month, and you're gonna be with your mother twice a month. Yan. Maari pong tanggapin yan ng mga bata at oo lang sila. Pero deep in their heart and their mind, okay, hindi natin alam ang repercussion niyan sa kanila. Okay? Pero again, ang magagawa lang ng korte dyan is maalagaan sila. May sustento sila hanggang 18 years old sila
Ang nanay nila nakakuha halimbawa, let's say may property sila na 100 million pesos, tig 50 million sila. Yan ang sasabihin ng korte. Kasi habang mag-asawa sila, meron nung batas na tinatawag na conjugal property. Yan. Na pag naghiwalay kayo, syempre naman, hati kayo. Yan. Ngayon, di naghiwalay na. Nagkaasawa ngayon ang lalaki. Di ba? Tandaan nyo, magbibigay yan ng suporta sa 2 o 4 niyang anak. Sa Amerika po, ang isa pong anak ay $200 per month. Kung 2 anak nyo, $400 po yan per month until the age of 18. Nag-asawa na si lalaki. Mahal na mahal ang babae. Okay? Ayan na po. Ayoko makita yung 2 mong anak dito ha. Pag ipapasyal mo at kukunin mo, huwag mong dadalhin dito sa pamamahay natin. Ayan na po ang mga problema. Ayan na po yan. Okay? At saka, yung kinikita natin as a family time mag-asawa ngayon, ayoko may pupunta dyan sa anak mong yan kasi hindi ko anak yan. Ayan na po ang mga problema dyan. Okay? Ngayon, ganito naman yan. Pag nagdeklara ang korte ng final decree, hindi maaring hindi ka magbabayad lalaki. Sapagkat kung ikaw ay nagtatrabaho, by the time makuha mo ang cheque mo, deducted na yung suporta mo sa anak. Yan po ang tinatawag doon na garnishment by court. Ibig sabihin, automatic na tinatanggal na ng court ang child support dahil nag-complain ang former wife na hindi ka na nagbibigay ng child support. Yan po yan. Yan po ang mabigat dyan. So, nag-divorce na sila. Ang hindi ko lang po masasagot dyan, syempre, yung psychological effects sa children. Kasi depende po yan rin sa children. Maaring mag-flashback sa kanya, maaring mag-rebelde yan, maaring ang tingin niya sa sarili niya ay mababa na, maaring ang tingin sa kanya ng mga classmate niya, mga friend niya came from a broken family na. Yan ho talagang medyo matinding labanan. So yan ang senaryo dyan na Sir Bien, okay? Palagay ko naman, siyempre, maski papaano, may maiidagdag ka rin, okay? Maari sigurong pro-divorce ako, okay? Para naman matahimik na ang kaliwaan sa ating mundo, okay? At habang kumakaliwa, gusto mo palang kumaliwa, ito responsibility mo sa asawa mo at sa anak mo, utos ng court. Wala yung court na yan, di mangyayari yan, kaya kong lusutan yan. Yun ang magiging problema sa Pilipinas. Doon ho, magmintis kayo ng child support, igagarnish. Okay? Mawalan ka ng trabaho. Anong igagarnish sa'yo? Bien. Pipick upin ka na lang po ng sheriff, diretso ka na sa bilangguan. Wala nang court hearing yan. Decided na yan ng korte. Diretso ka na sa bilangguan. Non-payment of child support. Okay? Yan. Abuse, okay, of child support. Yan. So, Bien, ano ang palagay mo rito? Palagay ko, umiikot ang pang-iisip mo dito. Alam ko naman na wala kang balak mag-divorce and everything. Sa ganda ng buhok mong namumuti na, palagay ko, 100 years na kayo mag-asawa ng misis mo. O ano, Bien, ikaw naman. Thank you, Bobby. Tama yung sabi mo. Laban ako sa divorce. Saka hindi ko i-divorce sa misis ko. Patay na patay ako dyan eh. Pero bago ako magpatuloy, kinapos ako kanina sa pagbati ko sa mga miyembro natin, supporter natin, yung mga taga Sabarte, dyan sa Barangay 177, yung grupo ng Dabarkads. Magandang gabi po sa inyo. Sana kung meron kayong mga questions, sumali po kayo, no? Okay, so Bobby, yung sa divorce ngayon, yung sa mga Pilipino, maliwanag na nilang naririnig, divorce. Tayo, lumaki tayo sa salitang legal separation, annulment, mga ganon, ano? So, itong mga magagaling natin mambabatas, pinagsama-sama na yan, ano? Although, ang sinasabi lagi nitong mga kagalang-galang natin mga mambabatas na to, laging pangangaliwa o mga battered wife. Yun ang kanilang target. So, maraming bagay na dahilan para hindi magkasundo ang mag-asawa na sometimes you can say irreconcilable. Nakalagay dun sa bill,
as defined by the bill. So yung panikalang batas na yon ay meron silang definition ano yung hindi na magkakasundong hidwaan na mag-asawa, no? Pero tama yung sabi ninyo, Kababi, yung mga bata, hindi ko alam kung ano laman ng bill how they delve on that. Kasi maganda yung premise nyo kanina sa United States, hopeful ay alam natin sa Europa, ganyan din. Ang problema po dito sa Pilipinas, iba yung kultura natin sa kanila. Bukod sa iba na, kung may edad ng kultura, napakabata ng kultura natin. So, ang magiging shock dito, hindi lamang po yung mga bata The whole family itself. Tayo, extended family tayo. Yung ating mga kapatid, yung ating mga magulang, si biyanan, lahat, and even kapitbahay. Ganun yan. So, ano yan? Ganyan. So, sabi ko nga sa inyo, nung mga una natin pag-uusap, napaka-complex itong divorce issue na to. Yung babae, walang hilig, walang motherly instinct. Pagpasok, trabaho, babayaan mga anak, kakalat ang mga anak, napupundi yung si lalaki, away na, so nasaktan si babae. Pagka tinignan ng korte yon, violence, yung lalaki nananakit. Pero hindi tinignan na yung babae, wala siyang mother instinct. Yung babae, chismosa. Hindi makatulog pag hindi nakapanira sa kapitbahay, hindi napansin yung pagka nakabili ng bagong gamit yung kapitbahay, kumukuluan tiyan. So, di ba? Away ngayon yan, aawat si lalaki. Makipagsundukan. Nagalit kay babae, masasaktan naman si babae. Violence against women. So, ganun po ang parang nakikita ko, ganun lang ng ganun. Pero, both sides, ang lalaki, tayo, ang babae, maraming kadahilanan, parehong may kasalanan para magkaroon ng divorce. Sa isang pananaw na maganda, ang divorce ay magandang solusyon para maiwasan daw ang broken home, broken family. Pero tama yung sabi nyo kanina, Kababi, yung mga bata, kay good divorce, kay bad divorce, yung stress, yung trauma ng bata na maghihiwalay yung mga magulang, lalo na yung mga maliliit, lalo na dito sa atin, tatanim na sa puso nila yan. Ano sila? They will be potential criminals. They will be potential homebreaker. They will be potential suicidal instinct. Ganun na. Baka marami nagsisuicide Kasi, tingnan natin, yung mga bata na yan, hindi pare-parehas ang mindset. So, kung mahina, special child, naku po, kawawa naman. Baka tumalo na lang sa building yan. So, I read one news report na I quote Congressman Lito Atienza he says to this effect anti divorce si Congressman Lito Atienza yun daw pong bill na yan nakapasa sa committee doon sa Kongreso ng napakabilis. Para lang daw nagpalit ng pangalan ng kalsada. And I don't know if they're saying it right, yung mga dapat na maimbita para maipagtanggol ang kabanalan ng kasal ay hindi po present doon sa session, doon sa pagtalakay nila sa batas na yan. Which kung totoo, I don't think na pababayaan niya ng simbahang Katoliko up to the Senate. Ano po? Sabi nung isang mambabatas, tayo na lamang daw bukod sa Vatican ang walang divorce. Ano ba to? Uso-uso? Porque wala kang divorce ba out ka na? Ang pinag-uusapan po dito, malaki ang pananaw, yung buhay ng isang pamilya. No, I will debate a little. Ang divorce kasi resulta So ano yung cause? Bakit magdi-divorce?
Bata pa sila nagsama, bata pa baka teenager pa lang yan nagsama na eh. No. 'Di ba? Pagkatapos tumagal-tagal ng konti, nahinog ang isip. Nakita nila they are not for each other, si babae o si lalaki ayaw. So nagkakaroon ng conflict, it might resort to violence or anything. So hindi maganda. Marami. Yung mga anak ko, kababi, may dalawa akong tatlo ang anak ko eh. Yung bunso ko babae, dalaga. Yung dalawa binata. Nung sila ay high school, this is not a joke. Nung sila ay high school, yung wife ko, si Kagawad, papasok yung mga yan, sinasabi sa kanila, pasensya na sa mga manonood, pag kayo magde-date, magbaon kayo ng kondom. Ha? Kasi, di ba, kung hindi nyo mapipigil yan, huwag kayong magdadamay ng isang bata na bubukol sa tiyan ng babae, pagkatapos, magiging bastardo. Or, kayo, sira ang pag-aaral ninyo, hindi kayo makakatapos. Di ba? So, sabi ko, ako naman, yung nililigawan mo, tingnan mong mabuti, pag-aralan mo, baka pagka nandun ka sa kanila, nakatalikod. Hindi mo alam, nakikipag-usap pala sa pader. May tama pala. Pagka humarap sa'yo, nakangiti, ang ganda. Pagkatapos, pag nagsama na kayo, huli na. So, di ba? Hirapan ka na, divorce na naman. Paano kung may anak na naman kayo? Marami po yan. So, kung ako sana, sabi ko, may I debate a little. Ako, instead na divorce po, annulment, ganyan. I will reinforce the original family planning subject in the school. No? Meron tayo dyan nung araw eh. I-reinforce natin, i-strengthen natin, ituro natin. High school pa lang ang responsibilidad, ang hindi tamang relasyon, paano mo bubuhayin ng anak mo, ang asawa mo, hanggang kolehiyo. I'm telling my mga mga pamangkin kong babae, pagka kayo nag-boyfriend at nag-aaral pa kayo, kung na-stake out nyo na yan, gawin nyo lang muna siyang inspirasyon. Huwag nyong iisipin na siya ang huling lalaki sa buhay nyo. Kasi pagka ganun yan, sira ka. Pagkatapos, nagsama kayo, hindi tama yung pundasyon ninyo, it might result to something not good. And that might be divorce. Again, kukulit tayo. Sino ang collateral victim? Yung bata. Tayo, siguro kaya natin yan eh. So, sa halip na divorce ang itakel nitong mga kagalang-galing nating mambabatas, sana po ay palakasin natin ang values ng pamilya. It is the basic unit of society. Family, sa atin manggagaling yan. Sa tulong ng mga guro, sa tulong ng social media, sa tulong ng multimedia, mapapalakas po natin yan. Ang ganito pong mga bagay ay hindi uso. Hindi ito parang wristband, relo, sunglass, yan ang uso ngayon, dapat nakaganong ka rin. Hindi po. This defines our life and the lives of the others and the people next to us, grandsons, our sons, lahat ganun po. Dapat maingat tayo rito. Nagtataka rin ako, bakit ganun kabilis na approve sa Kongreso? Samantalang, this honorable gentlemen of the Congress, most of them are strong Catholics. What happened? Sa ating morals, di ba Kababi? Ano pong masasabi nyo Kababi sa opinion ko? Well, Bian, kita mo talagang gumagano ng dibdib ko habang nagsasalita ka, naapektuhan ako eh. Alam mo, magjo-joke lang ako. Siguro yung mga mambabatas natin sa Congress, kaya gano'n, daming girlfriend yan. Hindi ko alam. Kaya ganun kabilis nila. Marami talaga mga mistress yan na nasa condominium, hindi ko alam. Kasi hindi na nila binigyan ng pasubali ang mga bata eh. Alam mo, yung sinabi, joke lang yan. Pero ang sinasabi ko, dito na sa nasabi mong ito, Bian, to make a strong family ties and family planning.
Yan sa sinabi mo. Agree ako dyan para ma-eliminate natin ang divorce. Okay? Yan, agree ako dyan. Okay? Ngayon, ang problema dyan, okay, let's put a case study. Okay? Alam mo naman na lagi minsan nung walang COVID, okay, lagi nasa labas tayo lahat, biglang makikita mo yung mga kaibigan mo. Oh, Tony, kumusta na lolo mo? Nako, Bobby, sumakabilang buhay na. Lalaki yung boss, ha? Tony, barkada. Oh, si Mrs., kumusta? Nako, sumakabilang bahay na rin. Ha? Ano yung sumakabilang bahay? Are, iniwanan ako. Okay. Sabi ko, bakit? Baka naman ikaw ay may diferensya. Bakit? Wala naman, sabi niya. Suportado ko, pamilya ko. Siguro talagang tinibukan ng puso. Sabi niya gano'n. Ang hirap unawain yan. Napakahirap unawain yan. Okay? Babae ngayon ang humiwalay sa lalaki. Siyempre, hindi mo matatanong. Baka meron ka rin namang weaknesses. Okay? Pansarili mo. Kaya mismong wala naman ganun ang maririnig mo. Kaya siyempre, ang thinking mo, pakasama naman pala ng asawa mo. Kilala naman kita, Tony, mabait ka. Okay? Pero deep inside, may problema talaga sila. Kaya yung sinabi mo kanina na family planning, okay, isa yan, magkaroon sila ng consultation, okay, sa mga psychologists, sa mga nila, okay, kung ano ang problema nila para ma-save nila. Kayang i-save Kayang-kaya talagang i-save. Pero alam mo, bien, meron rin mga bagay na hindi kayang i-save. Anong gagawin mo naman na itong babae nasa bahay? Dumating si lalaki, lasing. Humingi ng pamalengke kinabukasan. Wala akong pera. Gulpi pa inabot niya. Nakikita ng mga anak niya. Okay? Paganda mo ako ng pagkain. At ako'y gutom. Okay? Huwag na marami pang tanong kung saan ako galing. Siyempre naman, ang babae naman. Ako, alam ko, ng babae ka na nga. Huwag mo papakailaman. Bang, ginugulpi na. Yun ang isang case study na paano naman yung babae. Hindi naman siya pwede bien na mabuhay ng ganon habang buhay. Okay? Sapagkat ang gusto talaga ng lalaki is mag-good time. Ikinakas niya halimbawa yung sarili niyang sweldo, mismong sa good time na. Okay? Pag-uwi, wala na naman pera. Ubos sa babae. Meron talagang ganon. Okay? Paano yung sitwasyon ng babae, Bian? Tingnan ko nga ang mo dyan. Baka meron kang ang dapat gawin ng babae. Well, Kababi, sa example po ninyo, sa estado ng buhay nung mag-asawa na yon, I don't think there's meron pang solusyon sa kanila kung hindi na-apply sa kanila yung mga script sa drama na magkakasundo sila, na si lalaki matututo, ganun. Palagay ko, hindi ganun ang buhay, yung totoong buhay nun. Yun yung sinasabi ko na nung una, na ewan ko po kung kayong kausap ko, this divorce, sabi ko, isolusyon din ito But sabi ko nga, it must be studied thoroughly na although hindi po pwede, na case by case, hindi pwede yun It's just on my mind, It's just on my mind. Na merong mga bagay na may apply agad ito. Kagaya na sabi po ninyo, I know, nandito rin sa ating divorce bill yun na bago final implementation yan, bibigyan mo na kayo ng 6 months. Para yung inyong mga damdamin in all aspects taken. Sana po, mayroong ganun yung ating batas at itong mga involved parties, these couples, they realize magkasundo sila. Magkasundo sila to abort the impending divorce. Parehong masisira ang buhay nila Tatlong masisira dito, si babae, si lalaki at yung mga anak. Yung babae, yung dilema na maghihiwalay na sila mag-asawa,
Si lalaki, baka hindi naman sapat ang kanyang kinikita, paano niya susuportahan ang pamilya niya. At yung nga, sabi po ninyo kababi, baka mag-asawa pa, apat na yung problema. So, there are instances, things like this, when it comes to wars, I would suggest, if I'm the doctor, sige, divorce mo yan. Divorce yan. Pero, as much as possible, sana ay ma-abort, no? Sabi ko nga, I can think of any instance na magkakasundo pa sila. Pero yun lang kung bibigyan sila ng 6 months kung magpapile sila ng divorce. Pero kung wala yon, ay palagay ko ipapasa-Diyos ko na lamang yan, no? Pero again, may I debate a little. Pagagalitan ko lang yung babae sa example mo, kababi. Kasi definitely, nung bata pa sila, nung nililigawan pa niyang tarpulanong lalaki na yan, nakita niya ng ganyan yan eh. Di ba? Ang problema sa... Di ko sinasabi lahat ng babae. Huwag po kayo magagalit sa akin, mga minamahal naming manonood na mga babae, no? Ang babae, lalaki, ganun din ako eh. Sabi ko sa'yo, patay na patay ako sa misis ko. Makita ko lang bumbunan niya, masaya na ako eh. Noong araw eh, di ba? Si babae, may din, ano yan eh, kahit na alam nilang loko-loko yan, may masamang bisyo, there's a self-denial on them. Ay, hindi, magbabago yan. Di ba? Ganun yan. So, kahit na nakikita nilang ganun, sige, pinakasalan si kamote. Pagkatapos, nagkaanak ng isa, loko-loko na, panay ang inom, ganito, hindi nag-iintrega, nagpabuntis pa ulit ng isa, katwiran ng babae. Baka pag dalawa na, bumait, bumuti. Naging 4 yung anak. Ang bigat ng problema nila. Hindi, minsan, kaya sabi ko nga, pagagalitan ko yung babaeng yan eh. Kasi pinapayo ko talaga sa mga babae, be wise. Sabi nga nung, di ba sabi nung kanta, mind over heart, Bobby? Di ba? Mind over heart, no? Pag pinaandar mo ng pinaandar yung puso mo, malamang disgrasya abutin mo. No? Kaya, di ba? Kayong mga magulang na bata pa, bantayan ninyo yung mga anak ninyong teenager. Yan ang nadidisgrasya. Nagtatalo na ng mga cells niyan sa katawan. Yan yung pag yan mga yan ang umibig, pag pinigil mo, papatayin ka niya, no, magpapakamatayan, yung mga high schooler na yan. Yan yung isa sa binabanggit ko kanina, na pag yung relasyon nila, dapat maturuan yung mga batang yan ng tamang pagrelasyon, tamang edad. Kasi pag hindi sila magsasama, anong mangyayari? Divorce. Fortunately, maganda yun kung kaya nila. I mean, kababi, maganda-ganda yung buhay ng pamilya, ganon. Paano kung yung mga nasa, pasensya na po, yung mga nasa squatter, na hindi man lang makapanood dito sa atin, sa ating ABS-TV. Kasi yung oras nila, sa halip na umupo sa harap ng kanilang cellphone, gagamitin na nila sa paghanap ng kakainin. Yung mga natutulog sa kalsada, yung mga kariton people, na believe ka, nakakagawa ng bata dyan sa gilid ng EDSA. Anong mangyayari? Paano? Di ba? So, kailangan ulit the government should help. And that's true the DepEd, no? Tapos, isa pang may dagdag ko, kababi, I know, ginagawa nyo rin po ito, lalo na to, payo ko to sa mga batang nagpapamilya, you try, pagka madalas to sa kainan, sabay-sabay kayo eh. You try to, lalo na yung tatay, mag-open ka ng kwentuhan, magkaroon ng banter, magkakapalitan kayo ng kwentuhan ng inyong mga anak. Make them feel at home. Na hindi sila magkakaroon ng rason na lumabas. Maghahanap sila ng tropa. Dito ako magkukwentuhan pa kami. Aalis lang sila kung talagang mayroong mabigat na sadya. Of course, hindi mo mapipigil bumarkada yan. But give your children the reason to stay home at least and talk to you in a family gathering. Kahit man lamang sa kainan sa hapon o sa tanghali, yung magkakasama-sama kayo. Malaking bagay po yan, maipatanim natin sa mga bata, yung kanilang, kung sila'y maliligaw ng landas sa influence ng kanilang kasama, yun, mabigat yan, kababi. Peer pressure. Yung mga wow pare, wala ka pa syota.
O pare, patay, ang tingin ng tingin sa'yo yung bebot na yun, no? Nako, kababi, disgrasya yan. So dapat, itong mga bagay na ito ay ayusin. At para hindi sila humantong dun sa babae na kagaya ginawa doon sa sample mo. Kaya pasensya na at pinagalitan ko yan. Ano? Kababi. Pero, kababi, pwede ba akong pumutol sandali? Kasi baka maubusan na naman ako ng oras. Magti-trivia lang ako, ha? Trivia lang sa ABS party list, no? Para po sa kapakanan, medyo post tayo ng konti sa ating issue at mainit na seryoso na kami masyado ni Kababi dito eh. Gusto ko lang po sa kapakanan ng ating mga manonood, ng ating mga miyembro, magbibigay lang po tayo ng konting kaalaman tungkol sa ABS party list para naman po hindi nawawala sa ating isip. Una po, ang ABS party list, ang ABS, ang ibig sabihin po ay Arts, Business, and Science, no? Ang representation po ng ABS party list as mandated, consistent to the party list law ay mga marginalized professionals. Kaya po, ang advocacy ng ABS party list ay makapagpatapos ng isang profesional sa bawat pamilyang Pilipino. Yan po yan. So tatandaan pa natin, wag po natin kalilimutan. Ang ABS party list po ay nanalo ng 4 na sunod na panalo sa Congress, no? 2010 hanggang 2019. Yan po, at namahinga po itong panahon na ito. Yan po. Ngayon, bilang panghuli, Kababi, babanggitin ko ito. Ito yung gustong-gusto mo eh. Yung scholarship program ng ABS party list eh. Liliwanagin ko lang, ano? Ang ABS party list, through the generosity of our Congresswoman Baby Pizarro, nag-allocate po yan kasi sabi nga natin, edukasyon ang pinakamahalaga sa ABS party list. Naglalagay po ang ating mahal na Congresswoman ng 10 milyon sa educational assistance sa CHED taon-taon. So isipin nyo, 4 na beses nanalo, 3 taon ang isang kongreso. So 12 taon po yun. Kung kukwentahin mo, Kababi, ang programa po na ini-implement sa mga bata through CHED, Educational Assistance, ay yung pong tulong-dunong program. Nabanggit po ni Dr. Gorospe yan, no? Or TDP. Dito po sa programang ito, ang bata, kahit 75 lang ang grade mo, pwede ka, di ba? Ay tatanggap ng 15,000 piso sa loob ng isang taon. 15,000 pesos. Kanyang magagastos. Ngayon, 12 taon po na upo ang ABS party list. Kaya kung 10 milyon, i-divide mo sa 15,000, merong 666 na bata na makikinabang sa loob ng isang taon. Kung susumahin mo yung 4 na taon, kasi 4 na taon po ang isang baccalaureate course, 666 na bata yung makakagraduate sa loob ng 4 na taon. Kung kukwentahin naman natin, yung 12 taon divided by 4, so 3 section, ang total na natulungan ng ABS party list na nakagraduate kung 4 na taon ay 1,998. Yan po yun. Yan po yung total na, kasi sabi ko nga kay Kababi, mga mahal naming manonood, yung masyadong maliit yung kanyang sinasabi na 200. So, I find time para kwentahin itong mabuti para yung detalye ni Kababi ay mailagay niya ng tama para pagka, lalong masisihan itong si Kababi dahil alam ko tuwan-tuwa sa mga scholar ng ABS party list. Ito po, hindi pa kasama dito yung sa DSWD. No? Ito, hindi pa, ito yung binabanggit natin sa ere na 3,000 hanggang 5,000 bawat isang bata. Every 3 months yun. Ako, meron akong kilala, natatandaan ko, 4 din, yung mga kilala ko personally, na na-handle ko, nakagraduate po yan, yung 4 na yan.
ngayon graduate na sila, nagtatrabaho nila. DSWD po ang kanilang ginamit. Okay ka, Bobby? Sa ating issue, babalik ako. Galit ako actually sa diborsyo. Galit ako kasi this is para sa akin sa ngayon, the scale of 10, no? 1:9, home wrecker ito dito sa atin. Pero yung hindi ko naman isinasantabi po yung ibinigay ninyong example kanina. Talaga naman totoo yan. So dapat matimbang pong mabuti. Mabalanse ng ating mga mambabatas na sabi nga, aprobado na sa mababang kapulungan. Sana pagdating sa Senado ay matimbang pong mabuti ito para mas ma-implement yung tamang purpose, yung gusto nating maabot na resulta ng diborsyo ay ma-attain po natin. Kababi? Well said. Bien, well said. Okay, doon muna sa ABS na nabanggit mo, talaga nasa puso ko na magpaaral ng isang bata bawat sa isang pamilya para makatapos ng isang kurso at matulungan ang buong pamilya. Okay, a professional in every family or a professional in every Filipino family. Okay, yan ang pong isang sagot para makaahon sila sa hirap ng buhay dito sa atin. Okay, but anyway, eto, nanginginig na naman. Alam naman nyo, pag sinabi ko nanginginig to, hindi naman paralitiko pa ako sa awa ng Diyos. Ito, napakadaming viewers. Ito sa assistant ko, sabi niya, Sir, masyado marami. Okay, di sabi ko, basahin naman natin yung iba. At yung iba naman, nagpa-flash sa screen, okay? Ito galing kay Jesse Marata, watching from Veterans Village, Quezon City. Hello po, Kababi and Kabien. Nice topic po ngayong gabi. Okay, tapos meron naman Girnorela Bastian, watching from Caloocan City. Thank you sa pag-ano nyo. Daisy Villanueva, gandang gabi po, watching from North Caloocan. Okay, Marisa Fernandez, watching from Qatar. Wow, from Qatar. Very good. Hello to Qatar. Okay, Eva C. Ordanza. Ito, may comment siya rito. Mahirap ding ipilit ang relasyon na wala ng pag-asa. Mas mahirap makita ang mga anak na palaging nag-aaway, nagbubugbugan ang mga magulang nila. Mas stressful sa kanila ang ganon. Opinion lang po. Yan yung sinasabi ko. Laging apektado ang buong pamilya. Virgie Villas Nakila. Di po ako pabor sa divorce at apektado mga anak. Dapat pag-isipang mabuti yan. Ayan, ang mga comment. Reynaldo Lopez, ang pamilya na may takot sa Panginoon Diyos, kailanman ay di kanyang paghihiwalayin. Wow! Alam mo, pagka ganon, kinikilabutan ako. Hindi naman sa yung comment na yan, nakakapangilabot talaga. Okay? Para sa akin, ito, Reynaldo Lopez, para sa akin, magkaroon ng batas para sa pag-aasawa ng maaga. Dapat may sinusunod na edad. Opinion lang po. Okay? Tapos, ito naman, Lito Villegas. The child support upon divorce may be financially settled, but how about the mental effect to those children in the future having your father and mother residing in their city? Matindi yon. Sir, medyo malalim yon. Ang dami pa rito. Bibigyan ko pa ng mga siguro, 2 na lang po to. Rosano Joso. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Family ties and God-fearing will be the instrument to avoid divorce. Honest communication and put God in the center of the family. In this way, the parents and children will become more responsible and will have more in a harmonious relationship to each other and to the community. What a statement. My God, itong viewers natin, talagang tinatamaan. Kung ako'y kinikilabutan dito sa pag nabanggitan Diyos, talagang sapul din itong mga viewers natin. Okay? Ito naman, Ronald Madiam Lamarca. Mahalin ang asawa.
Simple but direct. It works vice versa. Mahalin mo ang asawa mong lalaki at mahalin mo ang asawa mong babae. Alam mo, yan ang mga tinatama. Napakadami pa rito. Pero baka abutin naman tayo ng 10:30. Pero yung nasabi mo tungkol sa ABS, sa scholarship program, at sa membership card natin, na pwede naman sila mag-member, okay? Pwede may mga leaders tayo dyan sa area nila. At kung hindi naman kayo makontak ng leaders, meron po tayong online application program dyan, okay? abspartylist.org. Nandiyan po ang membership application ng ABS Party List Professionals na magbibigay po sa inyo ng benepisyo na sinabi po ni Sir Bien, scholarship, magbibigay rin po ng tulong pagka nangailangan sa healthcare, okay, fund, magbibigay rin po ng tulong sa mga namamatayan sa araw ng kalungkutan at syempre naman po magbibigay rin po ng tulong sa livelihood program. Okay? Lahat po ng ipinamimigay ng ating gobyerno, fund po ito ng gobyerno, itinutulay po ito kay Congresswoman Catalina Baby Pesaro. Na si Congresswoman naman ang siyang nag-deliver niya at ikinakalat sa taong bayan. Kaya, nako, ako'y excited na sa muling pagbabalik ni Congresswoman sa Kongreso. Talagang mamumulaklak naman at hahalimuyak na naman ang Kongreso. Okay? At ang mga tao ay talagang suswertihin. Okay, dyan sa mga divorce naman nato, Sir, ang inaano ko lang naman dito, ang comment ko lang dito, alam mo naman ako'y pro dahil doon sa mga sample ko sa iyo, wasak na ang mukha ng asawang babae, kailangan magsama pa rin. Hindi na ano yon, di ba? Kailangan talagang maghiwalay na yon. Okay, pero naman kung halimbawa naman medyo marami kang pera, medyo ika nga, typical Filipino, chick boy and everything, nakakita ng mas bata kisa sa asawa niya ngayon is nasa 60 years old na, yun naman chicks niya is nasa 23, alam mo naman, siyempre, maintindihan mo rin yan. Kasi alam mo, minsan kami mag-asawa, pakatagal na rin namin mag-asawa. Kaya lang ayoko sabihin kasi mapipredict mo edad ko. Lagi sinasabi ko rin sa asawa ko, honey, ba't nagkaganyan ang itsura mo? Yan ang sabi ko sa kanya, nung nakilala kita. At sabi ko, ako'y nagsimba sa 7 simbahan, mapasagot lang kita. Dininig ako ng Diyos. Okay, at pinangako sa kanya, ikaw lang, pero nagtatanong lang ako, ba't ganyan ang itsura mo ngayon? Sabi ko nung araw sabi ko para kang bulaklak. Sabi ko siguro medyo ngayon inabot ka na ng gabi. Sabi ko, nung araw yon, joke lang po yan. Na alam mo yun, lahat tayo tumatanda. Ito tayong mga kalalakihan pagka tumatanda, ewan ko, sabik ito sa makakuha sa bata. Wala na yan. Intindihin mo ang sinabi mo sa simbahan, kung anumang simbahan ang pinasukan mo, okay? Intindihin mo ang pinangako mo sa kanya. Okay? At lalo kang papalarin. Okay? Pero sa alam mong mali mo nang ginagawa, alam mo naman ang bawat isang individual, pag mali ang ginagawa mo, lalo na kung wawasa ka ng pamilya dahil sa isang babae, okay? Gagantihan ka rin ng may kapal. Mabigat gumanti ang may kapal. Mabigat yan. Okay? Maaring hindi sa iyo, maaring sa anak mo. Maaring sa health mo. Hindi natin alam. Pero kaya sa akin, ang divorce na ito ay talagang dadaan sa Senado, dadaan sa taong bayan, pwede naman tayo magsalita sa mga news kagaya na ito and everything. At sana, anuhin na lang, palakasin na lang ang family relationship, okay? Tightness nila sa bawat isa. Magkaroon sila ng family planning, magkaroon sila ng buhay. Kung kumakain tayo ng tuyo ngayon, baka next year sana kumain naman tayo ng lapu-lapu. Di ba? Yan ang mga kung tayo naka-tricycle ngayon, baka next year nakakotse na tayo. Yan ay to make the family drive together to succeed in one purpose. Okay? Sabihin ko na sa inyo, mga anak natin. Yan lang ho yan Tayo, patapos na tayo sa mundo na ito Ang anak natin, nag-uumpisa pa lang. Di ba? Yan.
Hindi na natin makikita yung sinasabi nila, pwede ka na magbayad ng $250,000. Sasakay ka sa spaceship sa Amerika. Dadalhin ka sa galaxy. Hindi na natin masyado maabutan yun. Okay, alam ko naman na 35 years old ka lang, Bian. Ako, going on 37. Ganun talaga yan. Pero alam mo, Bian, napakabilis ng oras. My gosh, baka may masabi na naman si Direk sa atin, kayo, wala kayong tigil pagka ginanahan kayo. Pero again, sa mga viewers, okay, nagpapasalamat po kami sa mga comment po nyo sa topic nating ito. Ako na po ang magsasabi sa inyo whether kayo ay pro-divorce or against divorce. Napakahirap talakayin ito. Napakahirap. Maraming involvement dito. Bata, Diyos, simbahan, pagkatao, okay? Ang dami yung involvement dito. Hindi ito basta click o pabik, hiwalay na tayo, ayan ang pera mo, goodbye. Hindi po ito ganon. So, yan na bago ako magbigay ng oras, na handog naman ng Crispy Pata, gusto ko mag-hello sa mga viewers uli na hindi nabasa yung comment nila kasi aabutin po tayo dito, sabi ko nga mga 10:30 sa haba po ng mga ano. Pero yung mga comment naman po nyo ay talagang nagpa-flash naman, okay, sa ating show. Okay? So, time check muna po tayo ngayon. It's about 8:07. Ang time check po natin ay handog ng Gordo's Crispy Pata. Okay, 42 location, okay? All over Metro Manila. The best crispy pata in town. Kung hindi ho, hindi sila magkakaroon ng 42 location. 2 location pa lang, bagsak na sila. Pero grabe ho, 42 location. Okay? Napakasarap po. Okay? So, yan po ang ano natin ngayong gabi. Bien, baka gusto mo magbigay ng parting words bago tayo mag-raffle at malaman ang mga nanalo natin ngayong gabi. Parting words, Sir Bien. Thank you, Kababi. Bilis ng oras, tapos na naman tayo. Dagdag ko lang sa ating mga giliw na manonood, yung ating sponsor na City Gas at yung sa Gordos. Ang Gordos po, mabukod dun sa malutong na pata, meron po tayo diyang bagnet. Masarap isaw-saw sa bagoong at kamatis yan, Kababi. No, ha? Kailangan niya marami kang amlodipine sa losartan para prevent high blood. Meron din pong crispy ulo. Di ba? At yung pulutan natin habang nanonood ng Netflix, crispy tenga. Meron po tayo niyan sa Gordos. Kaya kung kayo po ay nagsasawa na sa crispy patang napakasarap, doon naman yung tatlo naman ang subukan natin. Ano po? Okay. Salamat po. Yung nag-comment yan, mga kaibigan natin yan sa San Mateo, si Mr. Rosano Dioso, si Pastor Reynaldo Lopez, mga ano po yan, mga miyembro po natin yan. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Barangay Santa Ana, dyan sa gitnang bayan, Sani. Doon po sa ating issue, mga mahal naming manonood, nasabi na po natin lahat sa ating pananaw, tama si Kababi, napaka-complex na issue ng divorce. It's just like the human behavior. It's a very complex one. Akin po, masasabi ko, tama yung comment kanina. Tama yung comment. Simpleng-simple. Mahalin nyo ang inyong asawa. That started. Di ba? Sabi sa Bible, hindi ako masyadong Bible reader, pero ano ba yon? Ikaw babae, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki, at ikaw lalaki, mamahalin mo ang iyong asawa kagaya ng pagmamahal mo sa Panginoong Hesus. That's it. Di ba? Diyan pwede nating umpisahan. Close family ties. I will part with this. Isang kwento to. Kwentong kanto. Pero, isang magandang aral sa mga lalaki na kadalasan siyang sinisisi sa paghihiwalay ng mag-asawa. Pag daw ang lalaki napunta sa isang beer house, normal yon. Uminom, normal yon. Nag-table ng babae, normal yon. Ano mga ginawa, normal yon. Pero, Kababi, pag bukas,
bumalik si Kamote at hinanap ulit yung babae, loko-loko na yon. Dapat yon i-divorce na. Salamat po at sana po ang ating mga manonood ay palarin po kayo doon sa ating roleta na alam ko tinatatakam na tayo sa Gordos. Kababi? Alam mo, bien, natatawa talaga ako rito. Papagalitan na naman tayo ng direktor natin. Hindi ka mapigilan eh. Pucha, ang sinasabi ko sa iyo, magpaalam ka lang. Bumalik ka na naman sa divorce. Ganyang katindi ang topic na ito. Bali na tayo pagalitan ni direktor, okay lang. Basta may i-relay lang natin ng tama, okay, ang nasa sa loobin natin. But anyway, yung sinasabi mo naman tungkol dyan sa Gordo's Crispy Pata, yan ay talaga napakasarap. Pero hindi sasarap yan kung walang city gas. Di ba? Pag on nila, para kumrispy yan, walang gas. O yan ang gagawin mo. Tumawag kayo sa City Gas. Isa po sa sponsor natin ang City Gas. Okay? Very simple company yan. Tandem po yan. Crispy Pata and City Gas. Okay? But anyway, again, viewers, we love you. Thank you for your time. Okay? Thank you for your comments and everything. Okay? We are going to start now the roulette of life. Okay? Katuwaan po ito. Okay. Direct, pwede na siguro nating spin sa mga sinuswerte natin ngayong mga viewers. Ito na po. Tatama na tayo ng malaking 100 pesos. Yan po. Ito po ang mga pangalan ng unang panalo. Okay? Ang unang panalo ay G. Sabrina Asepolmo. Yan. Sorry po kung hindi ko ma-pronounce ang last name na maganda. Unang panalo po ng 100 pesos. Congratulations, G. Okay? Hintayin natin ang kasunod na roleta. Sa pag-ikot po ay tingnan natin kung sino ang lalabas sa screen na mananalo na naman ng 100 pesos. Pangalawa na po itong ikot ng roleta. Angel de la Fuente. Yan po ang pangalawa nating winner ng 100 pesos. Angel, congratulations. Okay? Malaking bagay yung 100 ngayon sa panahon natin. Only load dyan, 1 week. Pwede na yan. Okay? Pangatlo naman po natin ay tingnan natin kung sino ang tinamaan. Pangatlo natin ay tingnan natin, umiikot pa po. Okay? Okay, meron po tayong panalo na si Mrs. Mayet Gruba. Okay, congratulations, Mayet Gruba. Okay, yan po. Okay, pang-apat po. Okay, ikot ang roleta. Yan, umiikot na naman. Napakaganda ng ikot na ito. Okay, ang kasunod ay si RD. Angel Leonen. Excuse me. O yan. Congratulations sa ating mga panalo. Meron pa tayong isa, I believe, grand prize winner ng isang Gordo's Crispy Pata. Ito po ang grand prize winner natin ngayong gabi. Okay? At last na ikot ng roleta na ito po, tingnan natin. Okay, ang ikot ng mahiwagang crispy pata na napakasarap. Ang nanalo po ay si Mike De Perio Domingo. Hey, Sir Mike, congratulations. You got 1 crispy pata. Okay? So, Sir Bien, as we say, goodbye, hasta la vista, baby. We love you till we meet again this coming Saturday, 7 p.m. Okay, like us, okay, share us, Facebook, subscribe at YouTube. Thank you. We love you, Pilipinas. Bye. Ano ang party list?
ang ating sasamahan. Hindi ba dapat yung subok at maasahan? Sa arts, business at science